Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa oras na pinapanood mo ito, may isang taong katulad ng dalawang batang makikilala natin, tahimik na lumalaban sa gutom, ulan at pangungutya, pero hindi pa rin sumusuko sa buhay. Sa bayan ng San Aurelio, may isang lumang tulay na halos kasing tanda na ng mga matatandang punong nakayuko sa gilid ng ilog. Sa araw, dinaraanan ito ng mga tricycle, jeep, nagmamadaling empleyado at mga batang nakauniporme papasok sa paaralan. Sa gabi naman, kapag humihina na ang ingay ng bayan, ang ilalim ng tulay ay nagiging taguan ng lamig, takot at mga pangarap na hindi kayang isulat sa papel. Doon nakatira ang magkapatid na sina Nilo at Yumi Calvario. Si Nilo ay 15 taong gulang, payat, maitim ang balat dahil sa araw at may mga kamay na mas mukhang kamay ng matandang manggagawa kesa kamay ng isang bata. Hindi siya palaimik, mas madalas siyang tumingin sa paligid kesa magsalita na para bang sanay na sanay siyang bantayan ang bawat kilos ng mga tao. Sa murang edad, natutunan niyang hindi lahat ng ngiti ay mabuti. At hindi lahat ng nangangakong tutulong ay tunay na may malasakit. Ang kapatid niyang si Yumi naman ay 10 taong gulang. Maliit siya para sa kanyang edad. May manipis na buhok na laging nakatali gamit ang lumang piraso ng tela. At may mga matang kahit laging pagod ay nananatiling mausisa. Kapag nakakakita siya ng batang nagbabasa ng libro, tumitigil siya sa ginagawa at sinusundan ng tingin ang mga pahina, kahit hindi niya lubos maintindihan ang nakasulat. May dala siyang maliit na lata ng biskwit na matagal nang walang laman. Doon niya inilalagay ang mga barya nilang naiipon. "Kuya," mahinang sabi ni Yumi isang umagang kulay abo ang langit, habang nakaupo sila sa ibabaw ng lumang karton sa ilalim ng tulay. "Pag nakaipon tayo ng marami, pwede ba akong bumili ng lapis?" Tumingin si Nilo sa kapatid. Hawak niya noon ang punit na sako kung saan niya inilalagay ang mga bote at plastik na napupulot nila sa paligid ng palengke. "Lapis muna?" tanong niya. Pilit nagpapagaan ng boses. "Hindi ba pagkain muna?" Yumuko si Yumi at hinimas ang lata niyang halos wala pang laman. "Kahit maliit lang. Gusto ko kasing isulat yung pangalan ni nanay. Baka nakakalimutan ko na kung paano." Napahinto si Nilo. Saglit na sumakit ang dibdib niya sa sinabi ng kapatid. Ang kanilang ina, si Lailani Calvario, ay dating mananahi sa palengke. Payat din tulad nila, pero laging nakangiti. Kahit kulang sila sa pera, lagi niyang sinasabing hindi dapat sukatin ang tao sa damit, sa bahay o sa laman ng bulsa. "Kahit wala tayong bahay mga anak," madalas sabihin noon ni Lailani habang inaayos ang punit na damit ni Nilo. "Huwag ninyong ibebenta ang dangal ninyo. Kapag gutom kayo, maghanap kayo ng marangal na paraan. Huwag mananakaw, huwag manlalamang, dahil kahit mahirap, tao pa rin kayo." Namatay si Lailani sa pulmonya nang hindi siya naipagamot ng maayos. Ilang araw siyang inubo noon habang pilit pa ring nananahi ng uniporme para sa mga estudyante. Si Nilo ang huling nakahawak sa kamay ng ina bago ito tuluyang lumamig. Si Yumi naman, dahil napakabata pa noon, ang tanging naaalala ay ang amoy ng menthol sa dibdib ng ina at ang huling haplos nito sa kanyang buhok. Ang ama nilang si Brando Calvario ay umalis pa Maynila ilang taon na ang nakalipas para magtrabaho raw na construction worker. Sa una, may ilang sulat at kaunting pera pang dumating, ngunit pagkatapos ng isang taon, nawala na ang lahat. Walang balita, walang tawag, walang paliwanag. May nagsabing baka namatay sa aksidente, may nagsabing baka nagkaroon na ng ibang pamilya. Pero para kay Nilo, mas mabigat ang hindi malaman ang totoo kesa tanggapin ang masakit na kasagutan. Mula nung nawala ang kanilang ina, naging tahanan nila ang ilalim ng tulay. Tuwing umaga,
Bago pa sumikat ng todo ang araw, bumabangon na si Nilo. Inaayos niya ang karton na higaan nila, itinatago ang maliit nilang balot ng damit sa gilid ng malaking bato, at sinisiguradong hindi na iiwan sa bukas ang lata ni Yumi. Pagkatapos, maglalakad sila papunta sa hilakbot ng panaderiya ni Aling Trining, kung saan minsan ay may naiiwang pandesal na hindi na naibenta. "Diyan lang kayo sa malayo," madalas sabi ni Corazon, pamangkin ni Aling Trining, kapag nakikita sila sa likod ng panaderiya. "Huwag kayong lalapit sa pinto, baka makita ng mga customer." Isang umaga, maingat na lumapit si Yumi habang hawak ang lumang supot. "Ate Corazon, baka may tira kayong tinapay, kahit matigas na po." Tinignan siya ni Corazon mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noo nito habang hawak ang tray ng bagong lutong pandesal. "Wala," mataray nitong sagot. Pero nakita ni Yumi ang isang basket sa gilid na puno ng lumang tinapay. "Pero ate, yun pong..." "Sinabi nang wala!" singal ni Corazon. "At isa pa, maligo muna kayo bago kayo humingi. Nakakasira kayo ng umaga." Hinawakan ni Nilo ang balikat ni Yumi at hinila ito palayo. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa ganoong salita. Pero kahit sanay na siya, hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. Ang sakit ay parang batong palaging nasa bulsa. Dala-dala mo kahit saan ka magpunta, kahit hindi mo na ito tinitingnan. Pagdating sa palengke, nagsimula silang mamulot ng bote at plastik. Doon nila madalas makita si Mang Soling, ang matandang magtataho na may pilay sa kanang paa. Hindi mayaman si Mang Soling, pero sa tuwing may sobra siyang taho, hinahati niya ito sa maliit na baso para kina Nilo at Yumi. "Oh, mga anak!" tawag ni Mang Soling habang itinutulak ang kanyang taho. "Halika ito, may konti pa akong arnibal. Huwag ninyong ubusin agad ha." "Salamat po, Mang Soling," sabi ni Yumi, halos lumiwanag ang muka. Si Nilo naman ay yumuko bilang pasasalamat. "Babayaran po namin kayo pag nakaipon kami." Napailing ang matanda. "Hindi lahat ng bagay kailangang bayaran agad, Nilo. Minsan, sapat nang hindi kayo magnakaw at hindi kayo maging masama kahit masama ang mundo sa inyo." Tumanggo si Nilo. Iyon ang isa sa iilang payo na paulit-ulit niyang iniingatan. Ngunit hindi lahat sa palengke ay katulad ni Mang Soling. Isang tanghali, habang abala si Yumi sa pagpulot ng plastik na bote sa tabi ng basulahan, bigla siyang hinarang ni Tonton Salceda, anak ni Konsehal Marshal Salceda. Kasama nito ang dalawang kaklase na nakasuot ng mamahaling sapatos at malinis na uniforme. "Ano yan?" tanong ni Tonton habang tinuturo ang lata ni Yumi. "Kayamanan mo? Ayakin po ito." Tumawa si Tonton. "Akin na nga, titingnan ko lang." "Ayaw ko po." Biglang inagaw ni Tonton ang lata. Kumalansing ang ilang barya sa loob. Nanglaki ang mata ni Yumi. "Ibalik mo!" sigaw niya, pero hindi malakas. Takot ang boses niya. Dumating si Nilo at mabilis na humarang sa kapatid. "Ibalik mo ang lata niya." Ngumisi si Tonton. "Oh, ano? Lalaban ka? Palaboy ka lang. Isang sabi ko lang sa tatay ko, ipapaalis kayo dito sa palengke." Mahigpit na nakakuyom ang kamaon ni Nilo, pero hindi niya ito itinaas. Naalala niya ang biling ng ina. Naalala niya rin na kapag nasaktan niya si Tonton, sila ang mapapasama. Sila ang walang laban, sila ang walang apelyidong kayang ipagsigawan sa munisipyo. "Ibalik mo na lang." Mababa ang boses ni Nilo. "Pinaghirapan namin yan." Saglit na natahimik si Tonton. Marahil ay nainis dahil hindi umiyak si Nilo. Sa huli, inahagis niya ang lata sa putikan. Tumapon ng ilang barya. Agad itong pinulot ni Yumi habang nanginginig ang kamay. "Bagay sa inyo yan," sabi ni Tonton bago umalis. "Sa putik." Nang makalayo ang mga ito, lumuhod si Nilo at tinulungan ni Yumi. May isang baryang gumulong papunta sa kanal. At kahit marumi, kinuha pa rin ito ni Nilo. "Kuya," nangingilid ang luha ni Yumi. "Bakit galit sila sa atin?" Hindi agad nakasagot si Nilo. Pinunasan niya ang putik sa lata gamit ang laylayan ng kanyang damit. "Hindi sila galit," sabi niya sa huli. "Hindi lang nila alam kung paano tumingin sa tao." Kinagabihan, umulan ng mahina. Sa ilalim ng tulay, nagsiksikan sina Nilo at Yumi sa isang lumang kumot na butas-butas. Sa di kalayuan, may ibang pamilyang nakasilong din. Isang ina na may sanggol, dalawang matandang nangangalakal,
at si Mang Soling na nakaupo malapit sa kanyang taho. Habang pinakikinggan ni Yumi ang patak ng ulan sa simento, bigla niyang naalala ang panahon na dinala sila sa isang temporary shelter. Ilang buwan matapos mamatay ang kanilang ina, may isang barangay worker na nagngangalang Dolora Magsalin na nakita sila sa gilid ng simbahan. Mabait ang itsura nito at nangakong bibigyan sila ng pagkain at higaan. Nung una, naniwala si Yumi. Ngunit sa shelter, naandoon si Berting Almasan, ang bantay na laging may hawak na sinturon. Kinukuha nito ang pagkain ng mga bata at pinapagalaw sila kahit may sakit. Si Nilo ay pinagbuhat ng kahon kahit nilalagnat, habang si Yumi ay pinagalitan dahil nabasag niya ang baso habang nanginginig ng gutom. Isang gabi, nakita ni Nilo na hindi na halas makatayo si Yumi ng taas ng lagnat. Humingi siya ng gamot kay Berting, ngunit sinigawan lang siya nito. Arte lang yan, sanay naman kayo sa kalye, di ba? Noong gabing iyon, binuhat ni Nilo si Yumi palabas ng likod ng shelter. Tumakbo sila sa ulan, walang tsinelas, walang dalang kahit ano kundi ang takot at ang pangakong hindi na silang babalik sa lugar na iyon. Mula noon, kahit may lumalapit na taga-barangay, umiiwas na si Nilo. Kuya, Bulong ni Yumi sa kasalukuyan, kapag may kumuha ulit sa atin, tatakas ulit tayo? Tumingin si Nilo sa madilim na ilog sa labas ng tulay. Hindi kita hahayaang mapunta sa masamang lugar. Paano kung wala na tayong mapuntahan? Meron, sagot niya kahit hindi siya sigurado. Basta magkasama tayo, meron. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng malawak na mansyon na napapaligiran ng matataas na pader, nakaupo naman si Don Severino Aranja sa tabi ng malaking bintana. Malayo ang buhay niya kina Nilo at Yumi. Habang ang magkapatid ay nagbibilang ng barya, siya naman ay nagmamay-ari ng mga gusali, barko, lupa at kumpanyang kilala sa buong bansa. Ang Aranja River Works ay pangalan na kinatatakutan at nirerespeto sa negosyo. Ngunit kahit napakalaki ng kanyang bahay, napakatahimik nito. Sir, oras na po ng gamot ninyo, mahinang sabi ni Matilde Orense, ang bating nurse na matagal nang nag-aalaga sa kanya. Hindi agad kumilo si Don Severino. Nakatingin siya sa lumang litrato ng kanyang anak na si Celestino. 20 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ito sa aksidente sa ilog, ngunit para sa kanya, parang kahapon lang ang lahat. Mula noon, naging malamig siya sa tao, naging abala sa negosyo, naging matigas sa sariling pamilya. Umuulan na naman, bulong ng matanda. Opo, sagot ni Matilde. Mas mabuti pong huwag muna kayong lumabas bukas, delikado ang daan sa lumang pantalan. Hindi sumagot si Don Severino. Sa labas ng silid, naghihintay naman ang kanyang pamangkin na si Roman Aranja. Maayos ang suot nito, mabango at laging may ngiting parang pinag-aralan sa salamin. Ngunit sa likod ng kanyang mahinang boses ay may matagal ng pagnanasa sa kapangyarihan. Kumusta ang Tito Severino ko? Tanong ni Roman kay Attorney Leo Vigildo Paz, ang abogado ng pamilya. Pagod, sagot ng abogado. At hindi pa rin siya pumapayag sa mga pagbabagong gusto mong ipasok sa kumpanya. Bahagyang ngumiti si Roman. Matanda na siya, hindi habang buhay ay siya ang masusunod. Sa parehong linggo, kumalat sa San Aurelio ang balitang gigibain na ang mga barong-barong at silungan sa ilalim ng lumang tulay. May plano raw gawing commercial complex ang lugar sa tabi ng ilog. Magkakaroon daw ng mga kainan, pasyalan at bagong daan. Maganda iyon pakinggan sa mga taong may bahay, pero para sa mga walang-wala, ang ibig sabihin noon ay mawawala pati ang huling sulok na pinagtataguan nila sa ulan. Dumating si Konsehal Marshal Salceda kasama ang ilang tauhan ng munisipyo. May hawak silang papel at megaphone. Lahat ng naninirahan dito, kailangan ng umalis sa loob ng 3 araw, sigaw ng isang tauhan. Delikado ang lugar na ito at pag-aari na ng proyekto ng bayan. Nagkagulo ang mga tao. Ang inang may sanggol ay umiyak. Ang 2 matandang nangangalakal ay nagtalo kung saan pupunta. Si Mang Soling ay napaupo, hawak ang kanyang pilay na tuhod. Si Yumi ay kumapit sa braso ni Nilo. Kuya, saan tayo pupunta? Tiningnan ni Nilo ang ilalim ng tulay, ang maruming semento, ang mga karton, ang lumang kumot at maliit na sulok na kahit pangit ay naging tahanan nila. Hindi niya alam ang sagot. Lumapit si Mang Soling sa kanila. Nilo, baka pwede kayong sumama muna sa akin sa lumang bodega sa may terminal.
Masikip pero may bubong. Paano po kayo? Matanda na ako pero marunong pa akong dumiskarte. Pilit na biro ni Mang Soling. Tumanggi si Nilo, ngunit kita sa mukha niya ang takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Yumi. Kagabi, habang natutulog na ang karamihan, gising pa rin si Nilo. Pinagmamasdan niya ang ilog na dahan-dahang lumalakas ang agos dahil sa ulan. Katabi niya si Yumi, mahimbing na natutulog habang yakap ang kanyang lata na may ilang barya. Hinawakan ni Nilo ang maliit na kamay ng kanyang kapatid at mahina siyang bumulong. Pangako, Yumi, kahit saan tayo mapunta, hindi kita iiwan. Hindi tayo magnanakaw, hindi tayo susuko, at balang araw, hindi na tayo matutulog sa ilalim ng tulay. Sa dilim, walang sumagot sa kanya kundi ang tunog ng ilog. Hindi pa alam ni Nilo na ang ilog ding iyon na buong buhay nilang kinatatakutan kapag umuulan ang magiging dahilan para magbago ang kanilang kapalaran. Ngunit sa gabing iyon, bago pa dumating ang unos na susubukin ng kanilang tapang, ang taming hawak niya ay pangako sa kanyang kapatid at ang alaala ng ina nilang minsang nagsabing kahit ang taong walang-wala ay may karapatang mangarap. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat oras na lumilipas, may mga taong tahimik na humaharap sa unos ng buhay at minsan, sa gitna ng pinakamadilim na gabi, doon pala nagsisimula ang liwanag na matagal nang hinihintay. Kinabukasan matapos ang babala ng demolisyon, mas mabigat ang hangin sa ilalim ng lumang tulay. Hindi lang dahil sa ulan na walang tigil mula noong gabi, kundi sa takot na bumabawat sa bawat pamilyang nakasilong doon. Ang dating maingay na umaga, may batang umiiyak, may matandang umuubo, may kalansing ng bote at lata, ay napalitan ng katahimikan na parang lahat ay naghihintay ng hatol. Nakaupo si Nilo sa gilid ng simentong haligi ng tulay habang tinatahi ang punit na strap ng sako niya gamit ang alambre. Sa tabi niya, si Yumi ay nakayuko sa kanyang maliit na lata, binibilang ang baryang nabasa dahil sa ambon. 1, 2, 3. Mahinang bilang ni Yumi. Kuya, kulang pa rin para sa lapis. Tiningnan siya ni Nilo at pilit ngumiti. Hindi mawawala ang lapis sa tindahan. Kapag nakalipat tayo sa mas ligtas na lugar, bibili tayo. Paano kung mawala yung tindahan? Mas marami pang tindahan sa mundo. Paano kung mawala rin tayo? Natigilan si Nilo. Minsan, mas mabibigat pa ang tanong ng bata kaysa sa pasan ng matanda. Inilapang niya ang sako, lumapit sa kapatid, at inabot ang basang lata. Hindi tayo mawawala, sabi niya. Hanggat hawak ko ang kamay mo, makikita kita. Kumapit si Yumi sa kanya. Sa labas ng tulay, lumalakas ang agos ng ilog. Ang tubig na karaniwan ay kulay putik at tahimik lang dumadaan sa gilid ng bayan, ay ngayon ay rumaragasa, dala ang mga sanga, plastik, piraso ng kahoy at kung ano-anong bagay mula sa kabundukan. Dumating si Mang Soling na basang-basa ang laylayan ng pantalon. Itinulak niya ang kanyang taho kahit hirap na hirap sa pilay niyang paa. Wala na halos laman ng dalamang lalagyan, pero dala pa rin niya iyon na parang bahagi na ng kanyang katawan. Nilo, tawag niya, hingal. Masama na ang panahon. Huwag muna kayong lalapit sa pampang. Delikado ang agos. Tumango si Nilo. Opo, Mang Soling, pero kailangan po naming makapulot ng bote. Baka wala na kaming madatnan bukas kapag pinalayas na tayo. Napabuntong hininga ang matanda. Minsan, anak, may mga bagay na kailangang bitawan para hindi buhay ang mawala. Narinig iyon ni Yumi at lalo siyang kinabahan. Mang Soling, saan po tayo pupunta pag pinaalis tayo? Hindi agad sumagot ang matanda. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga pamilyang nagbabalot na ng gamit, ang sanggol na umiiyak, ang mga basang karton, ang mga mukha ng taong matagal nang pinabayaan ng bayan. Sa ngayon, sabi niya, ang mahalaga, buhay muna tayo. Samantala, sa kabilang bahagi ng San Aurelio, sa loob ng mansyon ng mga Aranja, hindi rin mapalagay si Don Severino. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang silid. Hawak ang lumang relo na dating pag-aari ng kanyang anak na si Celestino. Sa labas, halos hindi na makita ang hardin dahil sa kapal ng ulan. Sir, pakiusap,
sabi ni Matilde Orense habang hawak ang gamot ng matanda. Huwag na po kayong umalis ngayon. May advisory na po ang munisipyo. Delikado na raw ang ilog. Hindi tumingin sa kanya si Don Severino. Tuwing ganitong ulan, naririnig ko pa rin ang sigaw ng anak ko. Nalungkot ang mukha ni Matilde. Matagal na siyang naglilingkod kay Don Severino at alam niya kung anong sugat ang binubuksan ng ulan sa puso nito. 20 taon na ang nakalipas ng tangyayin ng ilog ang buhay ni Celestino. Mula noon, tila may bahagi na ng matanda ang hindi na nakaaahon. Hindi ninyo kasalanan ang nangyari noon, maingat na sabi ni Matilde. Mahinang natawa si Don Severino, ngunit walang saya iyon. Yan ang sinasabi ng lahat kapag wala na silang ibang maibigay na sagot. Pumasok si Attorney Leo Vigildo Paz, may dalang folder. Don Severino, kailangan po nating pag-usapan ng board meeting. Si Roman ay muling humihingi ng authority sa Riverfront Project. Kumunot ang noo ng matanda. Ang proyektong magpapaalis sa mga tao sa lumang tulay? Opo, sagot ng abogado. Sinasabi niyang delikado na raw ang lugar at makakatulong daw sa bayan ng commercial development. Bumigat ang tingin ni Don Severino. Makakatulong sa bayan o sa bulsa niya? Hindi nakasagot ang abogado, ngulit alam nilang pareho ang sagot. Sa labas ng silid, palihiming nakikinig si Roman Aranja. Nasa tabi niya si Gardo Villoria, ang dati niyang bodyguard na may mukha ng taong sanay sumunod kahit mali ang utos. Matigas pa rin ang matanda. Hanggat hindi pumipirma iyan, hindi uusad ang proyekto. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Gardo. Tumingin si Roman sa bintanang dinadaluyan ng ulan. Hindi natin siya sasaktan. Tatakutin lang. Minsan ng matatandang puno kailangan lang yugsingin para malaglag ang bunga. Kagabihan, habang abala ang lahat sa mansyon, palihiming lumabas si Don Severino. Hindi niya isinama si Matilde. Hindi niya kinausap si Attorney Leo Vigildo Paz. Isinuot niya lamang ang makapal na coat, initago ang lumang relo ni Celestino sa bulsa, at sumakay sa itim na sasakyan papunta sa lumang pantalan, ang lugar na ilang taon niyang iniiwasan at sabay na hinahanap. Hindi niya alam na sinundan siya ni Gardo, alinsunod sa utos ni Roman. Sa ilalim naman ng tulay, hindi makatulog si Nilo. Lumalakas ang ulan at unti-unti nang umaakyat ang tubig sa gilid ng pampang. Ilang gamit ng nakatira doon ay inaanod na, tsinelas, timba, lumang kahoy at mga plastik na bote. Kuya, bakit parang galit ang ilog? Hindi galit, sabi ni Nilo, kahit ramdam niya rin ang takot. Malakas lang ang ulan. Tumayo siya at kinuha ang sako. Dito ka lang, pupulutin ko lang yung mga bote sa gilid bago maanod. Sayang din. Agad bumangon si Yumi. Sasama ako. Hindi, delikado. Mas delikado pag wala ka sa tabi ko. Napatingin si Nilo sa kanya. Alam niyang kapag iniwan niya si Yumi, mas lalo itong matatakot. Kaya kahit labag sa loob niya, hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Sa malayo ka lang sa tubig ha, mahigpit niyang bilin. Kapag sinabi kong tumakbo, tatakbo ka. Tumanggo si Yumi. Naglakad sila papunta sa bahaging malapit sa pampang. May ilang bote na sumabit sa mga ugat ng puno. Maingat na kinuha ni Nilo ang mga iyon habang si Yumi ay nakatayo ilang hakbang sa likod niya. Yakap ang maliit na lata sa dibdib. Sa di kujayuan, sa may lumang pantalan, dumating si Don Severino. Bumaba siya sa sasakyan, hawak ang payong na halos baligtarin ng hangin. Ang lugar ay madilim, maliban sa isang poste ng ilaw na kumikislap-kislap. Lumapit siya sa gilid ng pantalan at tumingin sa rumaragasang tubig. Celestino, bulong niya, halos lamunin ng ulan ng boses. Sa likod niya, lumitaw si Gardo. Don Severino, tawag nito. Lumingon ang matanda. Sino ka? Pinapakiusapan lang po kayo ni Sir Roman na pag-isipan ninyo ang papeles. Naningkit ang mata ni Don Severino. Sinundan mo ko para sa papeles? Hindi po kailangang umabot sa gulo, sabi ni Gardo, ngunit may kaba sa boses. Pumirma na lang po kayo, para rin naman sa pamilya ninyo. Ang pamilya ko? Mariing sagot ng matanda. Kung pamilya ang sinasabi mo, bakit parang magnanakaw kumilos ang amo mo? Lumapit si Gardo, hindi para manakit, kundi para harangin ng matanda.
Ngunit sa lakas ng ulan at dulas ng lumang kahoy sa pantalan, napaatras si Don Severino. Nabitawan niya ang payong. Isang kulog ang sabay na gumuhit sa langit. Nadulas ang kanyang sapato sa putik. Kumapit siya sa lumang poste, ngunit bumigay ang kinakakapitan. "Don Severino!" sigaw ni Gardo. Sa isang iglap, nahulog ang matanda sa rumaragasang ilog. Napatakbo si Gardo sa gilid, ngunit sa lakas ng agos, hindi niya magawang tumalon. Natakot siya. Hindi niya iyon intensyon, ngunit alam niyang kapag nalaman ito, siya at si Roma nang babagsakan ng sisi. Sa halip na humingi agad ng tulong, umatras siya, nanginginig at tumakbo pabalik sa dilim. Ilang sandali matapos iyon, habang sina Nilo at Yumi ay namumulot pa rin ng bote, may narinig si Yumi na kakaibang tunog. Hindi iyon kulog, hindi rin hampas ng kahoy sa bato, parang boses ng taong kinakapos ng hangin. "Kuya," sabi niya, "may sumisigaw." Hindi agad narinig ni Nilo dahil sa lakas ng ulan. "Ano? Ayun!" Itinuro ni Yumi ang bahagi ng ilog. "May tao!" Nanlaki ang mata ni Nilo nang makita ang isang kamay na sumulpot sa gitna ng maitim na tubig. May matandang lalaki na inaanod, paulit-ulit na lumulubog at umaahon, habang pilit kumakapit sa isang piraso ng kahoy. "Diyos ko!" bulong ni Nilo. "Kuya, tulungan natin!" sigaw na Yumi. Tumingin si Nilo sa agos. Alam niyang kapag tumalon siya, maaari rin siyang mamatay. Hindi siya mahusay lumangoy sa ganoong kalakas na tubig. Ngunit nakita niya ang mukha ng matanda. Ang takot, ang panghihina, ang kamay na naghahanap ng kahit anong makakapitan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang ina. Naalala niya ang sinabi nitong kahit hirap sila, tao pa rin sila. "Yumi, tawagin mo si Mang Suling! Bilis!" Tumakbo si Yumi sa ilalim ng tulay habang sumisigaw. "Mang Suling! Tulong! May tao sa ilog!" Samantala, hinanap ni Nilo ang lumang lubid na ginagamit nila sa pagtatali ng karton at sako. Nakita niya ito sa tabi ng malaking bato. Basang-basa at marumi, pero matibay pa. Itinali niya ang isang dulo sa haligi ng tulay at ang kabilang dulo ay ipinulupot niya sa kanyang baywang. Dumating si Mang Suling, hingal na hingal, kasama ang batang mangingisda na si Cardo Bansil na kanina pang nagharanap ng lambat na inanod. Si Cardo ay 16 na taong gulang, sanay sa tubig, ngunit maging siya ay napahinto nang makita ang lakas ng ilog. "Hindi kaya yan!" sigaw ni Mang Suling. "Mamamatay kayo! Kapag wala tayong ginawa, siya ang mamamatay!" sigaw pabalik ni Nilo. Tumakbo si Yumi sa gilid, iyak ng iyak. "Kuya, huwag kang lalayo!" Hinawakan ni Cardo ang lubid. "Ako ang lalapit sa tubig. Ikaw ang humila kapag nakuha ko siya." Umiling si Nilo. "Dalawa tayo. Kapag ikaw lang, baka hindi mo kayanin." Wala nang oras para magtalo. Dahan-dahan silang bumaba sa maputig na gilid ng pampang, hawak ang lubid. Si Don Severino ay palapit na sa bahaging kung saan may nakausling sanga. Kapag lumampas siya roon, diretso na siya sa mas malalim na bahagi ng ilog. "Kapit!" sigaw ni Nilo sa matanda. "Kapit lang po!" Hindi alam ni Don Severino kung sino ang sumisigaw. Halos wala na siyang lakas. Ang dibdib niya ay sumisikip, ang kanyang mga kamay ay naninginig at ang malamig na tubig ay parang humihila sa kanya pababa. Sa pagitan ng ulan at dilim, nasilayan niya ang 2 batang anyo sa pampang. "Mga bata? Bakit may mga bata rito?" Sumabit ang kahoy na kinakapitan niya sa ugat ng puno. Sinamantala iyon ni Cardo at lumusong hanggang baywang sa tubig. Muntik na siyang matangay, ngunit hinawakan siya ni Nilo sa likod ng damit. Si Mang Suling, kahit pilay, ay buong lakas na humila sa lubid mula sa itaas. "Abutin ninyo!" sigaw ni Mang Suling. Inabot ni Cardo ang braso ni Don Severino, ngunit madulas ang mangyas nito. Sumigaw si Yumi sa takot nang muntik nang mawala ang matanda sa tubig. "Kuya! Yumi, lumayo ka sa gigid!" sigaw ni Nilo. Sa ikalawang subok, hinawakan ni Nilo ang kamay ng matanda. Malamig yun, mabigat, at halos wala ng lakas. Isang malakas na agos ang humampas sa kanila. Napaluhod si Nilo sa putik pero hindi siya bumitaw. "Hindi ko kayo bibitawan!" sigaw niya.
Hindi alam kung naririnig pa siya ng lalaki. Tumulong si Cardo. Hinila nila ang matanda habang si Mang Soling ay halos mapatid ang ugat sa leeg sa paghila sa lubid. Dahan-dahan, pulgada bawat pulgada, naiahon nila si Don Severino mula sa ilog. Pagdating sa pampang, bumagsak ang katawan ng matanda. Namumutla siya. Hindi halos gumagalaw. Patay na ba siya? Naninginig na tanong ni Yumi. Hindi, sabi ni Nilo kahit kinakabahan siya. Hindi pa. Naalala niya si Ate Samira Villon, isang rescue volunteer na minsang nagpakita sa palengke kung paano tulungan ang taong nalulunod. Hindi niya alam kung tama ang lahat ng gagawin niya, pero yun lang ang meron siya. Inayos niya ang posisyon ng ulo ng matanda, pinisil ang ilong nito at sinubukang buhayin ang paghinga. Pinindot niya ang dibdib ng matanda ng paulit-ulit habang umiiyak si Yumi sa tabi. "Lolo, gumising po kayo," pakiusap ni Yumi. "Please po, gumising po kayo." Ilang segundo ang lumipas na parang isang oras. Pagkatapos, biglang umubos si Don Severino. Lumabas ang tubig sa bibig niya. Napahinga ng malalim si Yumi at napaupo sa putik. Si Mang Soling napahawak sa dibdib sa sobrang kaba. "Buhay siya," bulong ni Cardo. Agad nilang dinala ang matanda sa ilalim ng tulay. Binalot siya ni Mang Soling ng lumang kumot. Kinuha ni Yumi ang huling pandasal na itinatago nila para sana sa almusal kinabukasan at inilapit sa bibig ng matanda. "Lolo," mahina niyang sabi, "kumain po kayo kahit konti para lumakas kayo." Bahagyang iminulat ni Don Severino ang mata. Malabo ang lahat, ang ilaw, ang ulan, ang mukha ng batang babae. Narinig niyang tinatawag siya nitong Lolo. Hindi Don, hindi Sir, hindi Arandia. Lolo, may kung anong kumirot sa puso niya. Sinubukan niyang magsalita. Saan? "Ligtas na po kayo," sabi ni Nilo basang-basa at nanginginig. "Nasa ilalim po kayo ng tulay, huwag po kayong gagalaw." Sa sandaling iyon, nakita ni Yumi ang kakaibang relo sa kamay ng matanda. Hindi iyon katulad ng relo ng karaniwang tao. May maliit na ilaw na kumikislap sa gilid nito. "Kuya," bulong niya, "parang mamahalin yung relo niya." Hindi iyon pinansin ni Nilo. "Hindi mahalaga kung sino siya. May sakit siya. Kailangan niya ng doktor." Maya-maya, dumating si Ate Samira Villon, ang rescue volunteer, kasama ang 2 barangay responder. May nakapagsabi sa kanya na may nalunod sa ilog. Paglapit niya sa matanda, nang laki ang mata niya. "Teka," sabi niya, "parang nakita ko na siya sa dyaryo." Dumating din si Matilde at Attorney Leo Vigildo, kasama ang private security at ambulansya. Natris nila ang emergency signal mula sa relo ni Don Severino. Nang makita ni Matilde ang matanda sa ilalim ng tulay, halos mabitawan niya ang payong. "Sir Severino!" sigaw niya. Napatingin si Nilo. "Kilala niyo po siya?" Lumuhod si Matilde sa tabi ng matanda, nangingilid ang luha. "Siya si Don Severino Arandia." Nagbulungan ang mga tao sa ilalim ng tulay. Si Mang Soling ay napaatras, si Cardo ay napaawang ang bibig, si Yumi naman ay kumapit sa braso ni Nilo. "Kuya," mahinang tanong niya, "bakit parang kilalang-kilala nila si Lolo?" Si Attorney Leo Vigildo ang sumagot, seryoso ngunit nanginginig ang boses. "Isa siya sa pinakamayamang tao sa bansa." Hindi nakapagsalita si Nilo. Ang lalaking ilang minuto nilang hinila mula sa kamatayan, ang lalaking binalot nila ng maruming kumot, ang lalaking binigyan ni Yumi ng huli nilang pandesal, ay hindi pala basta matanda. Isa pala itong bilyonaryo. Habang inililipat si Don Severino sa stretcher, bigla nitong hinawakan ang kamay ni Yumi. Mahina ang kapit, pero malinaw ang nais sabihin. "Huwag," paus niyang sabi. "Huwag silang iiwan." Tumingin si Matilde kina Nilo at Yumi. "Sumama kayo," sabi niya. "Ayaw kayong pakawalan ni Sir." Napatingin si Nilo kay Mang Soling. Ang matanda ay ngumiti kahit halata ang pag-aalala. "Sige na anak," sabi ni Mang Soling. "Minsan kapag may iniligtas kang buhay, may pintuan ding nagbubukas para sa buhay mo." Sumakay si Nilo at Yumi sa ambulansya. Basang-basa pa rin ang damit nila, nanginginig pa rin ang katawan at hindi pa rin nila maintindihan ang nangyayari. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob,
Hawak ni Don Sivelino ang kamay ni Yumi habang si Nilo ay nakaupo sa tabi ng stretcher, tahimik na nagbabantay. Hindi pa nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa mansyon, ospital at mundo ng mayayaman. Hindi pa nila alam na may mga taong magdududa, maninira at susubok agawin ng biyayang paparating. Ngulit sa gabing iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi na sila basta dalawang batang palaboy sa ilalim ng tulay. Dahil sa gitna ng rumaragasan ilog, pinili nilang maging mabuti kahit wala silang kapalit na inaasahan. At ang kabutihang iyon ng unang hakbang sa pagbabagong matagal nang ipinagkait sa kanila. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan hindi natin alam kung kailan darating ang pagbabago sa buhay, pero kapag dumating ito, hindi ibig sabihin ay tapos na agad ang paghihirap dahil may mga pagkakataon ang bagong biyaya ay may kasamang bagong pagsubok. Sa loob ng ambulansya, nanginginig pa rin sina Nilo at Yumi habang patuloy ang pag-ulan sa labas. Ang tunog ng sirena ay humahalo sa hampas ng tubig sa kalsada at sa bawat liko ng sasakyan, napapakapit si Yumi sa maruming laylayan ng damit ni Nilo. Hindi niya alam kung saan sila dinadala, hindi niya alam kung ligtas ba ang lahat ng ito. Ang alam lang niya, hawak pa rin ng matandang iniligtas nila ang kamay niya. Mahina, malamig, pero tila ayaw siyang pakawalan. "Kuya," bulong ni Yumi, halos hindi marinig dahil sa ingay ng ambulansya. "Bakit tayo kasama?" Tumingin si Nilo sa kanya. Basang-basa pa rin ang buhok niya, may putik sa pisngi at namumula ang mga kamay dahil sa paghila sa lubid kanina. Kasi ayaw niyang maiwan tayo. Pero mayaman siya, di ba? Baka pagdating doon pagalitan tayo ng mga tao. "Wala tayong gidawang masama," sagot ni Nilo. Ngunit sa loob niya ay may takot ding gumagalaw. "Tumulong lang tayo." Sa kabilang bahagi ng stretcher, nakaupo si Matilde Orense habang hawak ang oxygen mask ni Don Severino. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang dalawang bata. Sanay si Matilde sa malilinis na pasilyo ng mansyon, sa tahimik na utos ng mga mayayaman, sa maingat na kilos ng mga taong may posisyon. Ngulit habang tinitignan niya sina Nilo at Yumi, mga batang basang-basa, marumi, pagod, at halatang hindi pa rin nakakakain ng maayos, may bigat sa dibdib niyang hindi niya mapaliwanag. "Sino ang pangalan ninyo?" Malumanay niyang tanong. Hindi agad sumagot si Nilo. Nakasanayan na niyang mag-ingat kapag tinatanong sila ng mga matatanda. "Ako po si Nilo," sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. "Si Yumi po, kapatid ko." "May kasama kayong magulang?" Tahimik na umiling si Yumi. Si Nilo ang sumagot. "Wala na po si nanay. Si tatay po matagal nang nawala." Napalunok si Matilde. "Ilang taon ka na, Nilo?" 15 po. "At ikaw, Yumi?" 10 po, mahinang sagot ng bata. Saglit na natahimik si Matilde. 10 taong gulang, ngunit ang mga mata ni Yumi ay parang maraming taon nang nakakita ng sakit. Pagdating sa Arandia Medical Institute, isang pribadong ospital na pag-aari mismo ng pamilya Arandia, agad bumukas ang malaking glass door. May mga doktor, nurse at security na naghihintay. Nang ibaba si Don Severino sa ambulansya, sabay-sabay ang galaw ng mga tao. Ang matanda ay dinala sa emergency suite, habang sina Nilo at Yumi ay naiwan sa gilid. Hindi alam kung susunod ba sila o aalis. "Dito lang kayo," sabi ni Matilde. "Ipapatingin ko rin kayo sa doktor." Napatingin si Nilo sa kanyang maruming paa. "Hindi po kami may sakit." Lumapit ang isang doktor na nagngangalang Dr. Benicio Ladera. Kalbo, may salamin at seryoso ang mukha, ngunit mabait ang tono. "Anak, minsan ang sanay sa sakit, hindi na alam na may sakit na pala. Patingin lang, walang bayad." Napatitig si Nilo sa salitang iyon. Walang bayad. Ilang beses na ba nilang narinig ang kabaligtaran noon? Bawat gamot may bayad, bawat check-up may bayad, bawat tulong may kapalit. Dinala sila sa isang maliit ngunit malinis na silid. Pinaupo si Yumi sa kama na puti ang kumot. Hindi siya agad umupo dahil natatakot siyang madumihan ito. "Pwede po ba talaga?" tanong niya sa nurse na Nurse Elga. Ngumiti ang Nurse Elga. "Para sa'yo ang kama na yan."
Dahan-dahang umupo si Yumi. Nang maramdaman niya ang lambot ng kutsyon, halos mapaiyak siya. Sa buong buhay niya, karton, semento at lumang kumot ang alam niyang higaan. Sinuri sila ng doktor. Natuklasang may impeksyon ang sugat ni Nilo sa paa, marahil mula sa pagkakagasgas sa kalawang na yero ilang linggo na ang nakaraan. Si Yumi naman ay kulang sa timbang at may ubo na kailangang gamutin bago lumala. Nang lagyan ng gamot ang sugat ni Nilo, napangiwi siya ngunit hindi umimik. Masakit? Tanong ni Dr. Benicio. Hindi po, sagot ni Nilo. Tumingin ang doktor sa kanya. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi masakit. Hindi sumagot si Nilo. Para sa kanya, ang pag-amin na nasasaktan siya ay parang pagbibigay ng pagkakataon sa mundo na lalo siyang tapakan. Makalipas ang ilang oras, lumaganap sa balita ang nangyari. Batang magkapatid, iniligtas ang bilyonaryong si Don Severino Arandia sa rumaragasang ilog. Paulit-ulit itong lumabas sa telebisyon sa waiting area. May mga reporter na nagsimulang dumating sa labas ng ospital. May mga taong nagpupuri, may mga nag-aabang, at may mga nagsasabing baka swerte lang daw ang lahat. Sa isang sulok ng ospital, nakatayo si Roman Arandia habang pinapanood ang balita sa kanyang cellphone. Madilim ang mukha niya. Katabi niya si Gardo Viloria na halatang hindi mapakali. Sinabi ko sa'yo, takutin mo lang, mariing bulong ni Roman. Hindi ko po siya tinulak, nanginginig na sagot ni Gardo. Nadulas siya, sinubukan ko pong, tumahimik ka, putol ni Roman. Walang makakaalam na nandun ka, naiintindihan mo. Tumango si Gardo pero ang pawis niya ay hindi dahil sa init. Sa isip niya, paulit-ulit ang larawan ng matandang inanod at ang sigaw ng mga batang nagligtas dito. Samantala, nang makalakas-lakas si Don Severino, inilipat siya sa isang private suite. Malaki ang silid, may bintanang tanaw ang lungsod, may sariring sofa at may mesa na puno ng bulaklak mula sa mga negosyante at politiko. Pero ang unang hinanap ng matanda ay hindi ang mga bulaklak o bisita. Ang mga bata, paos niyang sabi kay Matilde. Nasaan sina Nilo at Yumi? Nasa kabilang silid po, pinagamot na rin sila. Dalhin mo sila rito. Hindi nagtagal, pumasok sina Nilo at Yumi. Nakasuot na sila ng malinis na damit na ibinigay ng ospital, ngunit halata pa rin sa kilos nila na hindi sila sanay sa ganoong lugar. Si Yumi ay halos nagtatago sa likod ni Nilo habang si Nilo ay nakatingin sa sahig. Lumapit kayo, sabi ni Don Severino. Dahan-dahan silang lumapit. Matagal na tinignan ng matanda ang dalawa. Sa mukha ni Nilo, nakita niya ang batang pinilit tumanda bago pa man dumating ang tamang panahon. Sa mukha ni Yumi, nakita niya ang anak na takot humingi dahil sanay na mabigo. Iniligtas ninyo ako, sabi ni Don Severino. Tinulungan lang po namin kayo, sagot ni Nilo. Maraming taong nakakita ng panganib pero umiwas. Kayo, walang-wala pero lumapit. Sumingit si Yumi, mahina ang boses. Akala ko po kasi mamamatay kayo. Napangiti ng malungkot si Don Severino. Akala ko rin. Pumasok si Attorney Leo Vilgildo Paz, may dalang folder. Kasama niya si Matilde at Dr. Benicio. Umupo ang abogado sa gilid at inayos ang kanyang salamin. Nilo, Yumi, hindi ko kayang tumbasan ang buhay na ibinalik ninyo sa akin. Pero may madagawa ako para hindi na kayo bumalik sa ilalim ng tulay. Napatingin si Nilo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bibigyan ko kayo ng 100 milyong piso. Parang tumigil ang hangin sa loob ng silid. Hindi gumalaw si Yumi. Hindi niya alam kung tama ang narinig niya. Si Nilo naman ay napaatras ng kalahating hakbang. Ano po? 100 milyon, ulit ni Don Severino. Hindi cash na basta ibibigay sa kamay ninyo, ilalagay ito sa trust fund. Si Attorney Leo Vilgildo ang mag-aayos. Gagamitin ito para sa inyong edukasyon, bahay, pagkain, pagpapagamot at kinabukasan. Kapag nasa tamang edad na kayo, matututunan ninyong pamahalaan ang natitira. Nabilog ang mata ni Yumi. Kuya, ilang lapis po ang mabibili nun? Hindi napigilan ni Matilde na mapaluha. Si Nilo naman ay hindi gumiti. Sa halip, tumigas ang mukha niya. Bakit? Tanong niya. Nagulat ang lahat sa tono niya. Anong bakit?
Tanong ni Don Severino. Bakit niyo po kami bibigyan ng ganoon kalaki? Ano po ang kapalit? Tahimik ang silid. Sanay si Nilo na kapag may ibinigay ang mundo, may kapalit na kukunin. Kapag may nag-abot ng pagkain, may kasunod na utos. Kapag may nag-alok ng silong, may kasunod na pagsasakit. Kapag may nagsabing aalagaan sila, may kasunod na pagkakakulong sa lugar na mas masahol pa sa kalye. Dahan-dahan umupo ng tuwid si Don Severino kahit mahina pa siya. Walang kapalit, sabi niya. Hindi ito bayad sa buhay ko, ito ay respeto sa buhay ninyo. Pero hindi po namin kailangan ng sobrang dami. Sabi ni Nilo, nanginginig ang boses. Kailangan lang namin ng bahay na hindi binabaha at paaralan para kay Yumi. At gamot kapag may sakit siya. Kung iyon ang kailangan ninyo, sagot ng matanda. Iyon ang sisiguraduhin kong magkakaroon kayo. Ang pera ay paraan lang, hindi iyon ang pinakamahalaga. Lumapit si Yumi sa kama ng matanda. Lolo, pwede po ba kaming magkasama pa rin ni Kuya? Napapikit si Don Severino sa salitang lolo. Sa dami ng taong tumatawag sa kanya ng Sir, Chairman, Don at Arandia, ang simpleng tawag ni Yumi ang unang tumama sa puso niya ng ganon kabigat. Oo, sabi niya. Walang maghihiwalay sa inyo. Ngunit, habang nagsisimulang mabuo ang bagong pag-asa sa loob ng silid, nagsisimula namang gumalaw ang ibang taong matagal nang nakalimot sa magkapatid. Sa isang maliit na sugalan sa kabilang bayan, nakaupo si Pablito Rivas habang hawak ang basong may alak. Katabi niya ang kanyang asawang si Nerissa Calvario, kapatid ng nawawalang ama ni Nilo at Yumi. Sa telebisyon ng sugalan, lumabas ang mukha ng dalawang bata. Hindi ba pamangkin mo yan? Tanong ng isang lalaki. Napatingin si Nerissa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pangalan sa screen. Nilo at Yumi Calvario. Mga anak ni Brando, bulong niya. Sumandal si Pablito. At binigyan daw ng bilyonaryo ng malaking pera? Hindi sumagot si Nerissa. Pero sa kanyang mukha ay hindi awa ang unang mababasa, kundi pagkalkula. Kinabukasan, dumating sina Nerissa at Pablito sa ospital. Maayos ang suot ni Nerissa. May dalang maliit na supot ng prutas na halatang binili lang para maipakita. Pagkakita kay Nilo, bigla siyang umiyak ng malakas. Nilo! Yumi! Mga pamangkin ko! Sigaw niya. Matagal ko na kayong hinahanap! Nanigas si Nilo. Si Yumi ay napaatras. Kilala mo sila? Tanong ni Matilde. Opo, sagot ni Nilo. Malamig ang boses. Tiya namin siya, pero nung namatay si nanay, ayaw niya kaming papasukin sa bahay nila. Hindi totoo yan. Agad na depensa ni Nerissa. Mahirap din kami noon, anak, pero araw-araw ko kayong iniisip. Tumingin si Yumi sa kanya. Tita, pumunta po kami noon sa inyo. Umuulan. Sabi niyo, wala kayong lugar para sa amin. Natigilan si Nerissa. Si Pablito naman ay ngumiti ng pilit. Nakaraan na iyon. Ang mahalaga, pamilya kami. Kami dapat ang mag-alaga sa kanila. Doon pumasok si Attorney Leo Vigildo. Kung guardianship ang pakay ninyo, dadaan tayo sa korte. Hindi sapat ang apelido para sabihing may malasakit kayo. Nagbago ang mukha ni Pablito. Abogado ka ba ng mga batang yan? Ako ang abogado ng taong nagligtas sa kanila mula sa kalye at sisiguraduhin kong hindi sila mapupunta sa kamay ng taong pera lang ang habol. Kumalat ang balita tungkol sa peking malasakit ng tiyahin. Ginamit naman ito ni Roman para siraan sina Nilo at Yumi. Sa isang panayam, sinabi niyang kailangan daw imbestigahan kung may nagturo sa mga bata para lumapit kay Don Severino. Hindi niya direktang inakusahan ng magkapatid, pero sapat ang kanyang mga salita para magduda ang ilan. Sa ganitong kalaking halaga, sabi ni Roman sa media, dapat siguraduhin natin na walang pananampalataya sa nangyari. Napanood iyon ni Nilo mula sa hospital room. Mahigpit niyang hinawakan ng kumot. Kuya, sabi ni Yumi, galit ba sila kasi tinulungan natin si Lolo? Hindi, sabi ni Nilo. Kahit mabigat ang dibdib niya.
Galit sila kasi may dumating na hindi nila kontrolado. Dumating ang unang pagdinig tungkol sa kustodya ng magkapatid. Sa maliit na family court, humarap sina Nilo at Yumi, kasama sina Matilde, Attorney Leo Vigildo, Nerissa, Pablito at ilang social worker. Naroon din si Mang Suling, nakaputing kolo na halatang hiniram lang din, ngunit malinis at maayos. Naroon din si Ate Samira, handang magpatotoo. Matagal ko na pong kilalang mga batang ito sa hukom. Hindi po sila magnanakaw, hindi po sila mapanlamang. Kahit gutom, hindi sila kumuha ng hindi kanila. Si Ate Samira naman ay nagpatotoo na sina Nilo at Yumi ang unang tumulong sa Don Severino at walang anumang indikasyon na may nag-utos sa kanila. Inilahad din ng social worker ang lumang record kung saan nakasulat na tumanggi si Nerissa na kupkupin ang mga bata matapos mamatay si Lailani. Nang tanungin si Nilo kung ano ang gusto niya, tumayo siya. Halata ang kaba, pero malinaw ang boses. Hindi ko po alam ang batas, hindi ko rin po alam kung paano maging bata na may bahay, pero ang alam ko po, ayoko pong mapalayo kay Yumi. Kung may mag-aalaga po sa amin, sana po yung hindi kami paghihiwalayin at hindi kami gagamitin dahil sa pera. Napaluwa si Yumi at niyakap ang braso ng kuya niya. Pagkatapos ng pagdinig, nagdesisyon ng korte na pansamantalang ilagay sina Nilo at Yumi sa pangangalaga ni Matilde Orense bilang court-approved guardian habang inaayos ang trust fund at masusing iniimbestigahan ang petisyon ni Nerissa. Hindi natuwa sina Nerissa at Pablito, ngunit wala silang nagawa. Lumabas sila ng korte na halatang may binabalak pa rin. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Matilde sina Nilo at Yumi sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay malapit sa paaralan. Hindi ito mansyon, walang marmol na sahig, walang malalaking chandelier, walang gate na parang palasyo. May 2 kwarto, maliit na kusina, malinis na banyo at bintanang tanaw ang isang punong ng mangga. Dito muna kayo titira, sabi ni Matilde. Hindi ito regalo para makalimutan ninyo ang pinanggalingan ninyo. Tahanan nito para makapagsimula kayo. Dahan-dahang pumasok si Yumi. Hinawakan niya ang pader, ang mesa, ang upuan, na para bang baka mawala ang mga iyon kapag hindi niya hinipo. Pagdating sa maliit na kwarto, nakita niya ang kama, kumot at isang mesa. Sa ibabaw nito ay may lapis, papel at maliit na notebook. "Kuya," nanginginig ang boses niya, "may lapis." Hindi napigilan ni Nilo ang mapangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi pilit ang ngiti niya. Kinuha ni Yumi ang lapis at dahan-dahang isinulat sa unang pahina ng notebook ang pangalan ng kanilang ina, Lailani Calvario. Baluktot ang mga letra, hindi pantay, pero para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang salitang na isulat niya. Nakatayo si Nilo sa pintuan, pinapanood ang kapatid. Naalala niya ang ilalim ng tulay, ang putik, ang lata, ang boses ni Tonton, ang sigaw ni Corazon, ang lamig ng ulan, at ang gabing hinila nila mula sa ilog ang isang matandang hindi nila kilala. Hindi pa tapos ang laban. Alam niya iyon, may mga taong hahabol sa pera, may mga taong sisira sa kanilang pangalan, may mga lihim pang nakatago sa nangyari sa pantalan. Ngulit sa araw na iyon, habang nakaupo si Yumi sa sariling mesa at isinusulat ang pangalan ng kanilang ina, naramdaman ni Nilo na may nagsisimula ng magbago. Sa unang pagkakataon, hindi lang sila nabubuhay para makalampas sa isang gabi, nagsisimula na silang mabuhay para sa isang kinabukasan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, akala ng tao kapag nakalipat ka na sa mas magandang bahay, tapos na agad ang lahat ng sakit. Pero may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom sa malambot na kama, sa malinis na damit, o kahit sa perang kayang bumili ng halos lahat, dahil ang tunay na sugat ay nasa alaala. Mula nang lumipat sina Nilo at Yumi sa maliit na bahay na ibinigay ni Don Severino sa ilalim ng pangangalaga ni Matilde Orense, nag-iba ang takbo ng kanilang araw. Hindi na sila nagigising sa lamig ng semento, hindi na sila natatakot na may sisigaw sa kanila para paalisin sa ilalim ng tulay. Hindi na nila kailangang magmadali sa likod ng panaderiya para lang umasa sa tirang pandesal. Sa halip, tuwing umaga, may mainit na kanin sa mesa,
May sabaw, may malinis na baso ng tubig at may gamot na kailangang inumin ni Yumi para tuluyang gumaling ang kanyang ubo. Ngulit kahit ganon, hindi madaling masanay ang mabuting buhay ang dalawang batang matagal nang tinuruan ng mundo na laging may kapalit ang bawat kabutihan. Isang umaga, habang naghahanda si Matilde ng almusal, napansin niyang hindi nauubos ni Nilo ang pagkain sa plato. Akala niya nung una ay ayaw lang ng bata sa ulam, pero nang naglilinis siya ng silid nito, nakita niya sa loob ng aparador ang ilang piraso ng tinapay na nakabalot sa tissue, isang saging na nangingitim na at maliit na supot ng kanin na nagsisimula ng mapanis. "Anak," naaawa si Matilde sa tawag ni Nilo. Nasa bakuran ng bata noon, inaayos ang lumang sapatos na ibinigay sa kanya ni Dr. Benicio. Lumapit siya, halatang kinakabahan nang makita ang hawak ni Matilde. "Hindi po ako nagnakaw," agad niyang sabi. Napahanti si Matilde. Ang simpleng depensa ng bata ay tumama sa dibdib niya. "Alam kong hindi ka nagnakaw," malumanat niyang sagot. "Pero bakit mo itinatago ang pagkain?" Hindi agad sumagot si Nilo. Tumigin siya sa sahig, pagkatapos sa bintana na parabang naghahanap ng ligtas na sagot. "Baka po kasi biglang mawala. Baka isang araw wala na naman kaming pagkain. Sanay kasi po ako na kapag may sobra, itatago para bukas." Dahan-dahang umupo si Matilde sa tabi niya. "Anak, hindi na kailangang matakot na mauubusan kayo rito. Sinabi rin po yan noon sa shelter," mahinang sumagot siya. "Pero kinukuha rin po nila ang pagkain namin." Hindi nakapagsalita si Matilde. Sa sandaling iyon, mas naintindihan niya na ang pagligtas sa katawan ng isang bata ay mas madali kaysa paghihilom sa takot na nakatanim na sa kaluluwa nito. Si Yumi naman ay nagsimulang pumasok sa Special Learning Program sa San Aurelio Learning Center. Dahil matagal siyang hindi nakapag-aral, hirap siya sa pagbabasa, ngulit mabilis siyang matuto kapag matiisin ang nagtuturo. Ang kanyang guro, si Ginang Adelfa Montero, ay isang babaeng may malumanay na boses at mahabang pasensya. Hindi niya pinapahiya si Yumi kapag mali ang basa nito. Sa halip, hinahayaan niya itong ulitin hanggang kaya na. "Yumi," sabi ni Ginang Adelfa isang hapon, "basahin mo nga ito." Tinignan ni Yumi ang pisara. Dahan-dahan niyang binasa. "Pangarap." "Pangarap," gabay ng guro. "Pangarap," ulit ni Yumi at bigla siyang napangiti. Sa unang pagkakataon, hindi niya lang narinig ang salitang iyon. Nabasa niya ito. Sa paaralan, nagkaroon siya ng bagong kaibigan na si Pilarina Mondejar o Pila kung tawagin ng lahat. Anak ito ng librarian at mahilig magdala ng sobrang lapis. Noong unang araw ni Yumi, napansin ni Pila na halos ayaw gamitin ng bata ang bago nitong notebook dahil natatakot itong maubos ang pahina. "Pwede kang magsulat," sabi ni Pila. "Ganyan talaga ang notebook, ginagamit." "Sayang kasi," sagot ni Yumi. "Masayang kung walang laman." Mula noon, tinulungan ni Pila si Yumi sa pagbabasa tuwing recess. Kapalit nito, kinukwentuhan naman ni Yumi si Pila tungkol kay Mang Soling sa ilalim ng tulay at sa gabing may nailigtas silang matanda sa ilog. Hindi niya ito ikinukwento para magyabang. Para sa kanya, parang panaginip pa rin ang lahat. Lumipas ang mga buwan. Gumaling ang sugat ni Nilo sa paa, lumakas ang katawan ni Yumi, at unti-unti silang natututong mabuhay sa bahay na may pinto, ilaw at kandado. Ngunit tuwing umuulan ng malakas, nagigising pa rin si Yumi sa gitna ng gabi. Minsan ay makikita siya ni Nilo sa sulok ng kwarto, yakap ang kanyang lata ng biskwit na itinago pa rin niya kahit may bago na silang gamit. "Yumi," bulong ni Nilo isang gabing bumuhos ang malakas na ulan. "Dito ka matulog sa tabi ko." Lumapit si Yumi, nanginginig. "Kuya, baka tumaas ulit ang tubig." "Hindi aabot dito." "Paano mo alam?" Hindi agad nakasagot si Nilo, kaya yinakap na lang niya ang kapatid. "Kapag may nangyari, gigising ako. Hindi kita pababayaan."
Dumadalaw si Don Severino sa kanila tuwing kaya ng kanyang katawan. Hindi madalas dahil mahina pa rin ang kanyang puso matapos ang aksidente. Ngunit bawat pagbisita niya ay nagiging mahalaga sa magkapatid. Hindi siya dumarating na parang hari. Minsan ay nakaupo lang siya sa maliit na sala, umiinom ng salabat, habang pinapanood si Yumi na magsulat at si Nilo na magbasa ng lumang libro tungkol sa engineering. "Bakit iyan ang binabasa mo?" tanong ni Don Severino isang hapon. Tinignan ni Nilo ang pahina ng librong may larawan ng tulay. "Gusto ko pong malaman kung paano ginagawa ang matibay na bahay, yung hindi basta gigibain, yung hindi basta babahain." Tumanggo ang matanda. "Gusto mong maging engineer?" "Hindi ko pa po alam kung kaya ko." "Ang tanong ay hindi kung kaya mo ngayon," sabi ni Don Severino. "Ang tanong ay kung handa kang matuto hanggang kayanin mo." Tahimik na nungumiti si Nilo. Hindi siya sanay sa papuri, ngulit sa tuwing nagsasalita ang matanda, hindi niya nararamdaman na binibili siya nito. Sa halip, para bang tinutulungan siyang makita ang sarili bilang higit pa sa batang palaboy na minsang natulog sa ilalim ng tulay. Isang araw, habang papunta sila sa dating lugar na tinitirhan nila upang bisitahin si Mang Soling, nakita ni Nilo at Yumi ang ilang batang nakapila sa labas ng karinderya. Marurumi ang damit ng mga ito, may hawak na bote at sako, at naghihintay ng tirang pagkain. Biglang bumigat ang dibdib ni Yumi. "Kuya, parang tayo dati." Tumigil si Nilo. Sa loob ng ilang sandali, nakita niya ang sarili sa mga batang iyon. Ang gutom na pinipigil, ang hiya na linulunok, ang mata na laging naghahanap kung sino ang mabait at sino ang mananakit. Kagabihan, sinabi niya sa Don Severino ang gusto niyang gawin. "Don Severino," sabi ni Nilo, nahihiya pa rin sa tawag na iyon, ngunit unti-unti nang nasasanay. "Pwede po bang hindi lang para sa amin yung tulong?" Tumingin ng matanda. "Ano ang nasa isip mo?" "Gusto ko pong sanang magtayo ng maliit na lugar malapit sa dating tulay. Kahit simpleng kainan lang, para sa mga batang walang makain. Hindi araw-araw na marangya, kahit lugaw, pandesal, taho, basta may mapupuntahan sila." "May pangalan ka na ba?" Napatingin si Nilo kay Yumi. Ang bata ay hawak ang notebook kung saan nakasulat pa rin ang pangalan ng kanilang ina. "Silong ni Lailani, para kay nanay." Natahimik si Don Severino. Hindi niya kilala si Lailani, ngunit sa mga kwento ng magkapatid, naramdaman niyang isa itong inang kahit mahirap ay iniwan sa mga anak ang dangal na mas mahalaga pa sa anumang ari-arian. "Kung iyan ang gusto ninyo," sabi niya, "gagawin natin. Pero hindi lang tayo basta mamimigay ng pagkain. Gagawa tayo ng maayos na sistema. May record, may health check, may tutoring. Tutulong tayo ng hindi ginagawang kawawa ang tinutulungan." Tinulungan sila ng financial mentor na si Mireya Custodio, isang babaeng estrikta ngulit makatao. Itinuro niya kay Nilo na ang pera ay hindi dapat ibuhos ng walang plano. Itinuro niya kay Yumi na ang pagtulong ay mas nagtatagal kapag may disiplina. "Ang 100 milyon ay hindi laruan," sabi ni Mireya habang nakaharap sa kanila sa mesa. "Kung gagamitin ninyo ito sa luho, mauubos. Kung gagamitin ninyo ito sa galit, makakasira. Pero kung gagamitin ninyo ito sa malinaw na layunin, marami itong mabubuhay." Doon nagsimula ang silong ni Lailani. Sa una, maliit lang ito. Isang malinis na espasyo malapit sa barangay hall, may mahabang mesa, lutuan at estante ng libro. Si Mang Soling ang ginawang caretaker. Hindi na niya kailangang magtulak ng taho buong araw, bagamat ipinagpatuloy pa rin niya ito tuwing umaga dahil mahal niya ang gawaing iyon. Si Ate Samira Villon naman ay tumulong magturo ng basic safety at first aid sa mga bata. "Hindi lang kayo kakain dito," sabi ni Ate Samira sa unang araw ng programa. "Matututo rin kayong protektahan ang sarili ninyo." Dumating ang ilang dating nanunuya kina Nilo at Yumi. Si Aling Trining, na dating tahimik lang kapag itinataboy sila ni Corazon, ay nagpadala ng 2 malaking supot ng pandesal. Hindi ito personal na ibinigay ni Corazon, ngulit nakita ni Yumi mula sa malayo na nakasilip ito sa kanto. Tila nahihiya. Hindi pinilit ni Yumi na kausapin siya.
May mga sugat na hindi kailangang madaliin ang patawad. Ngunit habang lumalawak ang tulong ng magkapatid, lalo namang kumukulo ang galit ni Roman Arandia. Sa opisina ng Arandia River Works, ibinato ni sa mesa ang diaryong may larawan ni Nilo, Yumi, Don Severino at mga batang kumakain sa silong ni Lailani. Ginagawa na silang santo. Inis niyang sabi. Nakaharap niya si Konsehal Marshal Salceda, ang ama ni Tonton, na matagal ng kaalyado niya sa Riverfront Project. Habang lumalakas ang simpatya ng tao sa kanila, sabi ni Marshal, mahihirapan tayong ituloy ang commercial complex. Ang dating tulay ngayon ay simbolo na ng awa at kabutihan. Simbolo? Malamig na ulit ni Roman. Simbolo lang iyan kung hahayaan natin. Naglabas si Marshal ng folder. May paraan. Pwede nating palabasing illegal ang feeding center. Nakatayo iyan sa lupang sakop ng development zone. Gabin mo, sabi ni Roman. At ako ang bahala sa media. Ipapakalat natin na ginagamit lang ng mga batang iyan ang pera ni Don Severino para magpabango ng pangalan. Hindi nagtagal, dumating ang unang sulat ng reklamo sa silong ni Lailani. Sinasabi roon na kailangang ihinto ang operasyon dahil wala raw kompletong permit at nakakasagabal daw sa planong pangkaunlaran ng bayan. Nang mabasa iyon ni Nilo, uminit ang kanyang ulo. Pangkaunlaran? Galit niyang sabi. Pangkaunlaran para kanino? Para sa mga batang gutom o para sa mga taong gusto ng mas malaking kita? Sunubukan siyang pakalmahin ni Matilde. Nilo, hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Pero nang makita niya kinabukasan ang mga tauhan ng munisipyo na naglalagay ng babala sa pinto ng silong ni Lailani, hindi na siya nakapagpigil. Naandoon si Konsehal Marshal, may kasamang media, at parang sadyang nitong ipakita sa lahat na may mali sa ginagawa ng magkapatid. Ang batas ay batas. Malakas na sabi ni Marshal. Kahit pag ginagamit ninyo ang awa ng publiko, lumapit si Nilo, nanginginig sa galit. Awa? Pinapakain lang namin ng mga batang dati ninyong pinapaalis. Ngumiti si Marshal. Hindi lahat ng gutom ay responsibilidad ng gobyerno. At hindi rin lahat ng may pera ay pwedeng gumawa ng sariling kaharian. Muntik nang sumugod si Nilo. Mabuti na lang ay dumating si Don Severino, sakay sa sasakyan at inalalayan ni Matilde. Kahit mahina pa, lumapit siya sa binata at hinawakan ang balikat nito. Nilo, mahina ngunit matigas ang boses niya. Huwag mong ibigay sa kanila ang eksenang hinihintay nila. Pero mali sila, sabi lang matanda. Oo, kaya hindi galit ang gagamitin natin. Ebidensya. Sa gabing iyon, nagkaroon ng mabigat na pag-uusapan sina Nilo at Don Severino sa sala ng maliit na bahay. Tulog na si Yumi. Ngunit si Nilo ay hindi mapakali. Kapag nawala po kayo, baka mawala rin lahat. Biglang sabi niya, baka mabalik kami sa wala. Baka may kumuha ng bahay, ng pera, ng silong ni Lailani. Baka sabihin nila wala kaming karapatan kasi palaboy lang kami dati. Matagal na nanahimik ang matanda. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Nilo, may kasalanan din ako. Sabi niya, matagal kong pinabayaan ang lugar sa paligid ng ilog. Pag-aari ng kumpanya ko ang ilang lupa roon. Pero hindi ko tinignan kung sinong natatabunan ng mga proyekto namin. Nalunod ako sa sariling lungkot nang mamatay si Celestino. At habang nalulungkot ako sa isang anak na nawawala, marami palang batang katulad ninyo ang nawawala araw-araw sa mata ng lipunan. Lumambot ang mukha ni Nilo. Ngayon lang niya narinig ang isang mayaman na umaming nagkulang. Hindi ko gustong kunin mo ang galit ko, patuloy ni Don Severino. Gusto kong kunin mo ang natutunan ko. Ang tunay na tapang ay hindi lang pagsigaw sa harap ng kalaban. Minsan, ito ay pagtitiis habang iniipon ang katotohanang magpapabagsak sa kanila. Mula noon, nagsimulang kumilos sina Attorney Leo Vigildo, Jacinta Robles, Matilde at Nilo. Si Jacinta ay isang investigative journalist na unang lumapit matapos mabasa ang liham ni Yumi tungkol sa buhay sa ilalim ng tulay. Sa liham na yun, isinulat ni Yumi ang tungkol sa mga batang itinataboy dahil marumi, sa mga inang walang mapuntahan, at sa mga taong tinatawag na sagabal kahit tao naman. Nalathala ang liham sa pahayagan at kumalat sa social media. Hindi ito sinulat ni Yumi para sumikat. Sinulat niya iyon dahil sabi ni Ginang Adelfa, ang mga salitang galing sa totoong puso ay pwedeng maging tulay para makita ng iba ang hindi nila pinapansing.
Habang lumalakas ang suporta ng publiko, may natuklasan si Attorney Leo Vigildo. May mga dokumentong nagpapatunay na ilang lupang isinasama sa Riverfront Project ay nakuha gamit ang pekeng pirma ng mga dating residente. May bank transfers na nag-uugnay sa opisina ni Konsehal Marshall sa kumpanyang kontrolado ni Roman. At higit sa lahat, may lumang CCTV mula sa isang bodega malapit sa Pantalan noong gabing nahulog si Don Severino sa ilog. Hindi malinaw ang buong pangyayari, ngunit sapat para makita ang sasakyan ni Gardo Viloria na sumunod sa sasakyan ng matanda. Nang makita ni Gardo ang balitang unti-unti nang lumalabas ang investigasyon, hindi siya mapakali. Ilang gabi na siyang hindi natutulog. Sa isip niya, paulit-ulit ang boses ni Nilo. Hindi ko kayo bibitawan. Paulit-ulit din ang mukha ni Yumi habang tinatawag na lolo ang matandang muntik nang mamatay dahil sa takot na kanyang dinala sa Pantalan. Isang gabi, palihim siyang pumunta kay Jacinta Robles. May alam ako, nanginginig niyang sabi. Pero kapag nagsalita ako, sisirain ako ni Roman. Tinignan siya ni Jacinta. Kung hindi ka magsasalita, mas maraming masisira. Sa pagtatapos ng mga paghahanda, humarap si Don Severino sa board meeting ng Arandia River Works. Naroon si Roman, nakangiti pa rin ngunit halatang kabado. Naroon din ang mga board members, abogado at ilang kinakausap ng kumpanya. Tumayo si Don Severino, mabagal ngunit matatag. Akala ko noon, sabi niya, ang pinakamalaking panganib sa isang pamilya ay ang mawalan ng tagapagmana. Nagkamali ako. Ang pinakamalaking panganib ay kapag ang sariling dugo ang sumisira ng dangal ng pangalan ninyo. Nagbago ang mukha ni Roman. Simula ngayon, patuloy ang matanda, ipapatigil ko ang lahat ng proyekto sa Riverfront hanggang matapos ang investigasyon. At kung mapapatunayang may pandaraya, kahit Arandia ang apelyedo ng sangkot, hindi ko siya proprotektahan. Sa labas ng building, hawak ni Nilo ang kamay ni Yumi habang naghihintay sila kay Matilde. Hindi pa tapos ang laban, ngunit hindi na sila gaya ng dati na tumatakbo lang kapag pinapaalis. Ngayon, may bahay silang inuuwian, may mga taong naniniwala sa kanila, may alaala ng ina na ginawang pangalan ng pag-asa, at may tapang na hindi na nakaugat sa gutom kundi sa paninindigan. At sa unang pagkakataon, ang dating mga batang natutulog sa ilalim ng tulay ay hindi na lamang naghihintay na iligtas ng mundo. Sila na mismo ang nagsisimulang magligtas ng iba. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng buhay na nabago, sa katotohanang ipinaglaban, at sa mga pangakong tinupad kahit lumipas ang maraming taon. Matapos ang matapang na pahayag ni Don Severino Arandia sa board meeting ng Arandia River Works, hindi na muling naging tahimik ang bayan ng San Aurelio. Ang dating usapin tungkol sa simpleng demolisyon sa ilalim ng tulay ay naging malaking eskandalo na kinasangkutan ng pamilya Arandia, opisina ni Konsehal Marshall Salceda at ilang negosyanteng matagal nang nakikinabang sa lupaing hindi naman nila patas na nakuha. Sa loob ng ilang linggo, halos araw-araw ay may lumalabas na balita tungkol sa Riverfront Project. May mga dokumentong iniharap, may mga residenteng nagsalita, may mga dating pinatahimik na ngayon ay nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit hindi naging madali ang mga araw na iyon para kay Nilo at Yumi. Sa maliit nilang bahay, naroon ang kaba sa bawat tunog ng telepono. Minsan ay may mga taong dumadaan sa tapat ng bahay nila at kumukuha ng litrato. May ilang reporter na maayos magtanong, ngulit may iba naman tila gustong palabasin ng magkakapatid ay ginagamit lang ni Don Severino para linisin ang pangalan ng kumpanya. Kahit sa paaralan, may mga batang nagtatanong kay Yumi kung totoong may 100 milyon siya, kung may sarili na raw ba siyang mansyon o kung bibilhin daw ba niya ang buong kantin.
Hindi na natatakot si Yumi gaya noon, ngunit nasasaktan pa rin siya. Isang hapon, umuwi siyang tahimik. Hawak ang notebook na may pilas sa gilid. Nakita siya ni Nilo sa sala, nakaupo sa tabi ng bintana habang pinapanood ang mga patak ng ulan sa dahon ng puno ng mangga. Yumi, tawag ni Nilo. May nangyari ba? Umiling siya pero nangingilid ang luha. Lumapit si Nilo at umupo sa tabi niya. Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Doon na bumigay ang bata. Sabi nila, yumaman lang daw tayo dahil marunong tayong umarte na kawawa. Sabi nila, kung hindi natin nailigtas si Lolo Severino, nasa putikan pa rin daw tayo. Bumigat ang mukha ni Nilo. Kahit ilang taon na silang unti-unting lumalayo sa buhay kalye, may mga salitang kayang ibalik ang dating sakit na parang kahapon lang nangyari. Makinig ka sa akin, sabi ni Nilo, hawak ang kamay ng kapatid. Hindi natin ginusto ang malunod si Lolo. Hindi natin ginusto ang pera. Ang ginawa lang natin, tumulong tayo. Kung may mga taong hindi kayang maintindihan iyon, problema nila iyon, hindi atin. Pero bakit parang kasalanan pa nating nabuhay tayo ng mas maayos? Hindi agad nakasagot si Nilo. Ang tanong na iyon ay parang tanong din niya sa sarili niya. Bakit nga ba may mga taong mas galit pa kapag umaahon ng mahirap kaysa kapag inaapi ito? Kinabukasan, nagsimula ang pinakamahalagang public hearing sa munisipyo ng San Aurelio. Sa malaking bulwagan, punong-puno ang mga upuan. Naroon ang mga bating naninirahan sa ilalim ng tulay, mga volunteer ng Silong ni Lailani, ilang board members ng Arandia River Works, media, abogado, pulis at mga ordinaryong mamamayang gustong malaman ng totoo. Sa harap, nakaupo si Konsehal Marshal Salceda, pawis ngunit pilit matatag. Sa kabilang bahagi naman ay si Roman Arandia, nakasuot ng mamahaling Amerikana, nakangiting parang wala siyang kinatatakutan. Dumating sina Don Severino, Matilde Orense, Attorney Leovildo Paz, Jacinta Robles, Nilo at Yumi. Mabagal lumakad si Don Severino, hawak ang tungkod, ngunit sa bawat hakbang niya ay ramdamang bigat ng kanyang presensya. Si Yumi ay nakahawak kay Nilo, si Nilo naman ay nakatingin ng diretsyo, hindi para makipag-away, kundi para ipakitang hindi na siya ang batang madaling itaboy. Sa simula ng hearing, nagsalita si Konsehal Marshal. Ipinakita niya ang mga papeles na nagsasabing legal daw ang Riverfront Project. Ayon sa kanya, layunin lang daw ng proyekto na paunlarin ng bayan, linisin ng mapanganib na lugar sa ilalim ng tulay at bigyan ng bagong kabuhayan ng San Aurelio. Hindi natin pwedeng hayaang manatiling marumi at delikado ang ilog, sabi ni Marshal sa mikropono. Ang gusto lang namin ay kaunlaran. May ilang pumalakpak, ngunit mas marami ang nanatiling tahimik. Tumayo si Roman at nagkunwaring mahinahon. Ang pamilya Arandia ay matagal nang tumutulong sa bayang ito. Nakakaingkot lang na may mga taong ginagamit ang emosyon ng publiko para pigilan ang proyekto. Kabilang narito ang ilang batang biglang napalapit sa aking tiyuhin at ngayon ay tila ginagamit bilang simbolo laban sa aming pamilya. Napakuyumang kamay ni Nilo sa ilalim ng mesa. Ngunit naalala niya ang sabi ni Don Severino, huwag mong ibigay sa kanila ang eksenang hinihintay nila. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos magsalita ni Roman, tumayo si Attorney Leovildo. Tahimik ngunit matalim ang kanyang boses. Kung kaunlaran ang pag-uusapan, dapat malinaw muna kung sino ang pinapaunlad dahil batay sa hawak naming dokumento, ang ilang lupaing ginamit sa Riverfront Proposal ay hindi patas na nakuha. May peking pirma, may peking waiver at may bank transfer na konektado sa opisina ni Konsehal Marshal at sa kumpanyang kontrolado ni Roman. Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Isa-isang ipinakita ni Attorney Leovildo ang mga dokumento. May mga pangalan ng dating residente na sinasabing pumayag na umanis, kahit ang iba ay patay na noong petsyang nakalagay sa papeles. May pirma ng isang matandang hindi marunong magsulat. May resibong naglalabas ng malaking halaga mula sa shell company ni Roman patungo sa account ng tauhan ni Marshal. Peke yan, sigaw ni Marshal. Kung peke, sagot ni Attorney Leovildo, madali ninyong mapapatunayan sa korte. Napatingin si Roman sa abogado niya, ngunit halatang hindi na ganoon kakumpante. Sumunod na nagsalita si Jacinta Robles.
Hindi siya nagdala ng mahahabang talumpati. Sa halip, ilinabas niya ang mga larawang kuha niya sa ilalim ng tulay. Mga batang natutulog sa karton, inang nagpapasuso sa sanggol sa gitna ng baha, matandang nanginginig sa lamig, at ang pinto ng silong ni Lailani na may nakapaskil na closure notice. Ang tanong po rito, hindi kung kailangan bang umunlad ang San Aurelio. Kailangan. Pero sino ang may karapatang magdesisyon na ang mahihirap ay sagabal sa ganda ng bayan? Sino ang kumita sa pagpapalayas sa kanila? At bakit ang mga taong tumulong sa kanila ay siyang pinapatahimik? Tahimik ang lahat. Pagkatapos, tinawag si Gardo Viloria. Pagpasok ni Gardo sa bulwagan, halos sabay-sabay ang tingin ng lahat sa kanya. Maputla siya, malalim ang mata, at parang ilang gabing hindi natulog. Si Roman ay agad na umayos ng upo. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang ngiti. Gardo, malamig niyang sabi, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Lumapit ang pulis sa gilid ni Roman bilang babala. Hindi na muling nagsalita ang binata. Tumayo si Gardo sa harap. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang mikropono. Ako po si Gardo Viloria, simula niya. Dating tauhan ni Roman Aranja. Noong gabing inanod si Don Severina sa ilog, nandun po ako sa lumang pantalan. Nag-ingay ang bulwagan. Nagpatuloy siya. Inutusan po ako ni Sir Roman na sundan si Don Severino. Hindi raw para saktan, para takutin lang, para pumirma sa mga papeles tungkol sa Riverfront Project. Tumayo si Roman. Sinungaling ka! Ngungit inilabas ni Gardo ang maliit na USB drive na ibinigay niya kay Jacinta ilang gabi bago ang hearing. Nandito po ang recorded call, sabi niya. Hindi ko po siya tinulak, pero dahil sa paglapit ko, dahil sa pananakot, umatras siya at nadulas. Nahulog siya sa ilog. Duwag po ako, tumakbo ako. Hindi ako humingi agad ng tulong. Kung hindi dahil sa 2 batang nagligtas sa kanya, patay na po sana siya. Napahawak si Matilde sa bibig. Si Yumi ay napayakap kay Nilo. Kahit alam nilang may sadwatan, iba pa rin ang marinig ang buong katotohanan. Pinatugtog ang recording. Sa buong bulwagan narinig ang tinig ni Roman. Hindi kailangang masaktan ng matanda. Kailangan lang niyang maintindihan na kapag nawala siya sa kontrol, mawawala rin ang lahat ng pinoprotektahan niya. Takutin mo, dalhin mo sa punto na pipirma siya. Tumahimik ang buong bulwagan matapos ang recording. Ang dating kumpiyansang mukha ni Roman ay napalitan ng galit at takot. Edited yan, sigaw niya. Baka na ito. Ngunit sa puntong iyon, wala nang naniniwala sa kanya. Lumapit ang mga pulis at formal siyang inaresto habang binabasa ang mga kasong maaaring isampa laban sa kanya. Coercion, falsification, fraud, conspiracy, at obstruction. Si Konsehal Marshall naman ay agad ding sinabihan na sasainalim sa investigasyon at pansamantalang aalisin sa kanyang tungkulin habang dinidinig ang mga kaso. Habang dinadala palabas si Roman, napatingin siya kay Don Severino. Pamilya mo ako, mariin niyang sabi. Dugo mo ako. Tumayo si Don Severino, mabagal ngulit matatag. Ang dugo, sabi niya, hindi lisensya para manira ng buhay ng iba. Napalunok si Roman. Sa huli wala siyang ibang nagawa kundi yumuko habang inilalabas ng pulis. Matapos ang kaguluhan, humingi ng pagkakataong magsalita si Don Severino. Tinulungan siya ni Matilde patungo sa mikropono. Ilang sandali siyang tumingin sa mga taong nasa bulwagan. Mga negosyante, mahihirap, bata, matanda, dating residente ng ilog at 2 batang minsang nagligtas sa kanya sa gabing akala niya ay katapusan na niya. Marami akong pag-aari, mga lupa, gusali, barko, kumpanya, pero sa loob ng maraming taon, hindi ko nakita ang pinakamahalagang nawawala sa akin, ang kakayahang tumingin sa kapwa. Tahimik ang lahat. Nang mamatay ang anak kong si Celestino sa ilog, isinara ko ang puso ko. Akala ko sapat ng palaguin ang negosyo at protektahan ang pangalan ng pamilya. Habang ginagawa ko yon, may mga batang natutulog sa ilalim ng tulay na konektado sa kumpanyang pinapatakbo ko. May mga inang nagugutom, may mga matatandang itinataboy. Hindi ko sila nakita. At dahil hindi ko sila nakita, naging bahagi ako ng sistemang nanakit sa kanila. Tumulo ang luha ni Yumi. Kahit bata pa siya,
Naintindihan niya ang bigat ng pag-amin ng matanda. Hihingi ako ng tawad, hindi para gumaan ang loob ko, kundi para magsimula ang pananagutan. Simula ngayon, ang Aranja River Works ay maglalaan ng pondo para sa ligtas na pabahay, scholarship, rescue training at community center sa paligid ng ilog. Ang Riverfront Project ay ititigil at papalitan ng plano na hindi magtataboy sa mahihirap, kundi magbibigay sa kanila ng lugar sa bayan na matagal na nilang tahanan. Pagkatapos, tumingin siya kina Nilo at Yumi. Ang dalawang batang ito ay hindi ko ginamit. Sila ang gumising sa akin. Hindi nila alam kung sino ako. Niligtas nila ako dahil tao ako. At yun ang aral na dapat matutunan ng lahat ng may kapangyarihan. Lumapit si Nilo sa mikropono. Hindi ito nakaplano ngunit naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. Hawak niya ang kamay ni Yumi. Dati po, akala ko ang mayayaman ay pare-pareho lang. Akala ko lahat sila kapag nakita kaming marumi, iiwas. Kapag nakita kaming gutom, magpapasara ng gate. Pero natutunan ko po na hindi palang pera ang nagpapasama o nagpapabuti sa tao. Ang pagpipili nila. Si Lolo Severino, pinili niyang umamin sa pagkukulang niya. Kaya kami rin po, pipiliin naming gamitin ang buhay na ibinigay sa amin para tumulong sa iba. Pagkatapos ng hearing, nagsunod-sunod ang pagbabago. Si Roman ay pormal na kinasuhan at tinanggal sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ang mga ari-ari ang nakuha sa pandaraya ay ipina-freeze habang dinidinig ang kaso. Si Konsehal Marshall ay nasibak sa pwesto at naharap sa investigasyon ng Anti-Corruption Unit. Si Gardo, dahil sa kanyang pag-aamin, ay naging state witness, ngumit hindi siya tuluyang nakaligtas sa pananagutan. Tinanggap niya ang parusang dapat sa kanya at humingi ng tawad ng personal kay Don Severino. Sina Nerissa at Pablito naman, na dati ay naghahabol ng guardianship para sa pera, ay muling humarap sa korte. Hindi sila pinayagang lumapit kina Nilo at Yumi nang walang pahintulot. Ngunit dahil napatunayang hindi sila direktang sangkot sa mas mabibigat na krimen, pinapasok sila sa rehabilitation at livelihood program. Hindi agad sila pinatawad ni Nilo. Hindi rin pinilit ni Yumi ang sarili niyang kalimutan ang gabing itinaboy sila ng tiyahin. Ngulit natutunan ilang ang pagkakaroon ng kapayapaan ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa nanakit sa iyo. Minsan, sapat nang hindi mo na silang hayaang kontrolin ang galit mo. Si Mang Soling ay naging opisyal na caretaker ng bagong community kitchen ng silong ni Lailani. Tuwing umaga may taho pa rin siya. Pero ngayon ay hindi na niya kailangang maglakad ng malayo sa pilay niyang paa. Si Ate Samira ang nanguna sa Rescue Training Center sa tabi ng ilog, nagtuturo sa mga bata at residente kung paano kumilos kapag may baha, sunog o aksidente. Si Jacinta Robles naman ay gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga batang lansangan ng San Aurelio at dahil doon, mas maraming donasyon at volunteer ang dumating. Si Aling Trining na matagal nang nananahimik habang itinataboy ng pamangkin niyang si Corazon, sina Nilo at Yumi, ay personal na pumunta sa silong ni Lailani dala ang bagong lutong pandesal. Kasama niya si Corazon na hindi makatingin ng direkto kay Yumi. Yumi, mahinang sabi ni Corazon, pasensya na sa mga sinabi ko noon. Tumingin si Yumi sa kanya. Naalala niya ang mga umagang itinaboy siya sa likod ng panaderiya. Naalala niya ang hiya, ang gutom at ang supot na walang laman. Masakit po iyon, sagot ni Yumi. Napayoko si Corazon. Alam ko, hindi ko na mababago. Hindi po, sabi ni Yumi. Pero pwede niyo pong baguhin yung gagawin niyo simula ngayon. Mula noon tuwing umaga, nagpapadala ang panaderiya ni Aling Trining ng tinatay para sa mga bata sa silong ni Lailani. Hindi nito binura ang nakaraan, pero naging simula iyon ng mas mabuting gawain. Lumipas ang mga taon, ang bating maputik at madilim na gilid ng ilog ay unti-unting naging ligtas na komunidad. Hindi ito naging marangyang pasyalan para lang sa mayayaman. Sa halip, nagkaroon ng maayos na pabahay para sa mga pamilyang dating nakatira sa ilalim ng tulay, community kitchen, maliit na library, training center, clinic at study hall. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang simpleng marker, silong ni Lailani, para sa mga batang kailanman ay hindi dapat tawaging sagabal. Si Nilo ay nagsikap sa pag-aaral,
Hindi siya naging perpekto. May mga panahong bumagsak siya sa exam, may mga gabing naiiyak siya sa pagod, at may mga pagkakataong bumabalik ang takot niyang hindi siya karapat-dapat sa bagong buhay. Ngunit hindi siya sumukok. Sa tulong ni Matilde, Mireya Custodio, Don Severino at mga gurong naniwala sa kanya, nakapagtapos siya bilang civil engineer. Ang unang malaking proyekto niya ay hindi mall, hindi hotel at hindi pribadong subdivision. Ang una niyang proyekto ay ligtas na pabahay sa tabi ng ilog para sa mga pamilyang minsan ng pinangakuan ng kaunlaran pero muntik ng burahin. Si Yumi naman ay naging mahusay sa pag-aaral. Ang batang minsang nangarap lang ng lapis ay naging dalagang mahilig magsulat, magsalita at lumaban para sa mga batang walang boses. Tinupad niya ang pangarap niyang maging abogado. Pinili niyang nagtrabaho sa child welfare cases, mga batang inabuso sa shelter, mga ulilang pinagsamantalahan ng kamag-anak, at mga batang lansangan na hindi dapat tratuhing kriminal dahil lamang wala silang bahay. Si Don Severino ay tumanda ng payapa. Hindi na bumalik ang dating lakas ng kanyang katawan, ngulit gumaan ang kanyang mukha sa huling taon niya. Tuwing kaarawan ni Cristino, hindi na siya mag-isa sa lumang pantalan. Kasama niya sina Nilo, Yumi, Matilde at ang mga batang natulungan ng foundation. Doon siya nagbadala ng bulaklak, hindi na bilang taong nilulunod ng pagsisisi, kundi bilang amang natutunang gawing kabutihan ang kanyang lungkot. Isang gabi, maraming taon matapos ang hearing, pumana si Don Severino sa kanyang silid habang hawak ang lumang relo ni Cristino. Nandoon sina Nilo at Yumi. Ang huling bilin niya sa kanila ay simple lamang. "Huwag ninyong hayaang maging pader ang pera," mahinang sabi niya. "Gawin ninyo itong tulay." Umiyak si Yumi habang hawak ang kamay ng matanda. Si Nilo naman ay tahimik, ngunit ang luha niya ay tuloy-tuloy. Hindi na iyon luha ng batang takot mawalan ng tagapagligtas. Luha iyon ng anak na nawalan ng isang taong itinuring niyang pamilya. Sa testamento ni Don Severino, malaking bahagi ng kanyang yaman ay napunta sa Arandia Lailani Foundation na pinamumunuan ni Nilo at Yumi kasama sina Matilde, Mireya at Attorney Leo Bihildo. Ang 100 milyong trust fund ng magkapatid ay lumago dahil sa maayos na pamamahala at hindi ginamit sa walang saysay na luho. Bahagi nito ang naging puhunan sa scholarships, shelters, livelihood programs at rescue centers sa iba't ibang bayan. Makalipas ang 12 taon mula nang iligtas nila ang matandang inaanod sa ilog, bumalik sina Nilo at Yumi sa dating tulay. Hindi na ito ang madilim at delikadong lugar na dating kinatatakutan nila. May ilaw na sa paligid, may matibay na railings, may mga batang nag-aaral sa community center, may mga inang nagtatawanan habang kumukuha ng pagkain sa kitchen. Sa dating lugar kung saan nakalatag ang kanilang karton, mayroon ng maliit na hardin na may tanim na sampagita, paboritong bulaklak ng kanilang ina. Tumayo si Yumi sa tabi ng marker at inilabas ang luma niyang lata ng biskwit. Hindi na iyon lalagyan ng barya. Iniingatan na lang niya iyon bilang alaala ng panahong kahit wala silang bahay, mayroon silang pangarap. "Kuya," sabi niya, nakatingin sa ilog. "Naaalala mo nung tinanong kita kung ilang lapis ang mabibili ng 100 milyon? Napangiti si Nilo. "Oo. Ngayon alam ko na ang sagot." "Ano?" Tumingin si Yumi sa mga batang nagsusulat sa loob ng library. Sapat para bigyan ng pagkakataong magsulat ang maraming batang akala nila wala silang kwento. Tahimik na tumingin si Nilo sa ilog. Naalala niya ang gabing rumaragasa ang tubig, ang kamay ng matandang halos bumitaw, ang sigaw ni Yumi, ang lubid na halos pumutol sa balat niya at ang pangakong ginawa niya sa kapatid sa ilalim ng tulay. "Hindi kita iiwan." Tinupad niya iyon, at higit pa roon, natupad din nila ang pangarap ng kanilang ina na manatiling marangal kahit mahirap. Dahil sa huli, hindi lang sila binigyan ng isang bilyonaryo ng 100 milyon. Sila rin ang nagbigay sa isang buong bayan ng dahilan para maniwala ang kabutihan kapag pinili sa gitna ng takot ay kayang magbago ng buhay, pamilya at kasaysayan.
Sa ilalim ng bagong tulay, wala ng batang natutulog sa karton. Wala ng pamilyang nagtatago sa dilim habang umuulan. At sa bawat batang kumakain, nagbabasa at nangangarap sa silong ni Lailani, buhay pa rin ang alaala ng dalawang batang minsang walang-wala, ngunit piniling magligtas ng isang tao. At sa ginawa nilang iyon, natagpuan nila ang tunay na tahanan.